May natanggap kang text sa LTO, may violation ka daw at kailangan mong bayaran. Otherwise, masususpend o mare-revoke yung lisensya mo. Scam yan. Pero bago natin pag-usapan yan, napansin namin marami pa rin sa inyo hindi naka-follow at naka-subscribe sa mga channels and pages ng Motor ni Juan. Malaking bagay ang inyong mga pag-follow, like, comment and share para siguraduhin mas makakarating sa inyong mga update na to at saka mas marami makakapanood para mas marami pa tayong matulungan gamit ang mga impormasyon na ibinabahagi natin sa mga videos na to. Katamay na rin yung mga brother, maraming mga kumakalat actually since late last year, late 2025, normally mga bare months, marami na mga kumagat na mga text na apparently galing sa LTO kasi may kita mo talagang LTO yung nakalagay dun sa SMS mo. Stating na meron kang unsettled violation under RA 10913. Ang 10913, that's a valid Republic Act. Yan yung anti-distracted driving. Ang pinaka-common na violation dyan is using your mobile phone habang nagmamaneho. In which I'm sure medyo lahat tayo at some point guilty dyan eh. So pag nabasa mo nga naman yun, iisipin mo, o nga, guilty ako, nahuli ako, napicturean ako. Tapos, sasabihin nila, meron kang fine na kailangan mong isettle in 24 hours. Isang araw lang yun. Tapos, non-settlement may lead to penalties, suspension, or an LTO alarm. Kaya ang gagawin niya, meron siyang sinesend na link kung saan it will appear as legit. Ang link niyan kadalasan, ganito mga brother ltoportalmakati.com o kaya naman yung iba ay ltoportalgov.com, something to that effect. Kumbaga, ltoportalsomething.com. Tapos, papag-loginin ka niya. If you fill out mo yung information mo, name o kung ano mang mga detalye na kinakailangan, including yung birthday, kumbaga mga personal information. Tapos, at the end of that session, wag mo nang subukan mga brother pero sinasabi ko na sa inyo, at the end of that cycle, at the end of that process, kung saan nag-fill out ka ng information mo, you will be required to process a GCash payment para ma-clear or para mabayaran yung penalty na sinasabi nila na na-violate mo. So, judging by the SMS, sa unang tingin pa lang, parang legit kasi LTO yung nakasulat. Tapos, yung RA violation, yung RA 10913 na kinote nila, tama. Kasi nga, it's a legit Republic Act. Tapos, yung website kung saan ka dapat mag-login, parang legit kasi ltoportalgov.com, yung mga ganun, mukhang legit. Pero alam mo ba, na yung text message na yan ay isang malaking scam. Yes, mga brother, isang scam yan. Unang-una, nag-send na ng announcement si LTO through their website, lto.gov.ph. Yan yung tamang website, hindi .com, mga brother, ang website ng LTO. With LTO giving a warning pagdating dyan sa LTO violation scam na yan. Sinabi na nila na huwag ka dapat mag-click ng link, huwag ka mag-process ng payment, and so on. So, it may appear to be legit dahil LTO yung nakasulat sa SMS. Kung paano nila ginawa yun na LTO yung lalabas sa text mo, hindi ko rin alam mga brother. I think they do some programming and stuff. Yung mga may alam dyan, paki-comment naman sa baba at paki-share paano nga ba mag-a-appear na LTO yung lalabas sa akin na pangalan nung nag-text imbis na number or imbis na a combination of digits. Pangalawa, yung link na binibigay nila in our example, ltoportalmakati.com o kaya yung ltoportalgov.com ay hindi mga legit na websites ng LTO. Kasi ang legit na website ng LTO, tandaan natin to, lto.gov.ph. Hindi .com yung kanyang domain, kundi .ph yung domain. Yung domain yung nasa pinakadulo, yung .com.ph. So, ulitin ko ang legit na website ng LTO is .ph. lto.gov.ph. Pati yung LTMS portal ng LTO mga brother, kung saan makita natin yung mga registered na sasakyan, violation, lisensya at iba pang mga dokumento na may kinalaman sa ating LTO profile, ay ang tamang website niyan is portal.lto.gov.ph. Yan ang LTMS portal kung saan kailangan mo mag-login. At ang pangatlong senyales na yung text na yan ay hindi legit is the fact na itong text na to, nire-require ka niya na isettle yung violation mo within 24 hours. Isang araw lang yun. Tandaan na LTO would never do that. In fact, di ba, dati nga, 15 days naging issue pa yan, di ba? Nung kay Sir James Deakin, 15 days lang, dapat 15 calendar days.
Ngayon, alam ko, bago na i-feature na natin yan sa mga previous video natin, i-check nyo na lang. Pero ang sinasabi natin dito, hindi magre-require si LTO na isettle mo yung violation penalty mo sa 24 hours lang. At least 15 days. Actually, ngayon nga, dapat 15 calendar days na. So, malayo yun sa 24 hours or 1 day. So, anong kailangan natin gawin kapag nakatanggap tayo ng mga ganitong messages? Una, ignore them. If you have the ability to block that SMS, i-block mo na. Wag mong pipindutin yung link because yung iba, kapag yan ay napindot mo na at kung anong information ang ma-enter mo dyan, baka makapag-install pa ng virus sa'yo, kung anong information man ang meron ka sa phone, maaari nilang makuha kahit hindi ka pa nag-fill out. Yung mga worm, yung mga Trojan, kumbaga, it gets your personal information. Marami ng mga nabibiktima na ganyan sa ibang paraan, di ba? Mapapansin nyo, may mga vlogger na nahack yung kanilang mga pages because of that scheme nila. So, ingat mga brother, wag nyo nang pindutin yung link. Wag na kayong mag-fill out ng link na yan in case naman na mapindot nyo. Exit nyo na kagad, i-clear cache and cookies, i-delete nyo na yan, tapos i-block nyo na yung number or yung SMS na yan para hindi na siya makapag-text ulit sa inyo kasi baka mamaya in the future, hindi mo na mamalayan, di ba? Mapindot mo nga naman. Hindi sinasadya makapag-input ka pa ng kung anong information. Ang identity theft, napakalaking problema niyan. At saka syempre, in case napindot mo na, halimbawa, brother, napindot ko na, ay, bago ko pa napanood yung video mo. At umabot ka na sa puntong pagbabayarin ka ng GCash, syempre, wag mo nang bayaran kasi alam mo na, as of this point, na scam yung mga text messages na ganyan. Pero sakaling nag-aalala ka kung paano nga ba malalaman kung may violation ka o wala, syempre nakatanggap ka ng text messages, pero naisip mo, teka, dumaan ako ng EDSA kanina, tapos nagpo-phone ako, baka nahuli talaga ako. The proper way to do or to check kung meron kang LTO violation is go to your LTMS portal. Yun na nga yung portal.lto.gov.ph. Tapos, you will be required to log in. Kung sakaling wala ka pang login or hindi mo pa nagamit yung LTMS portal or nakalimutan mo na lang yung password, pwede kang mag-reach out sa LTO office near you para ma-detect kung anong username talaga yung ginamit mo dyan. Pero most likely, kung anong email na lagi mo ginagamit sa mga sign-in process, yan ang gamit mo pagdating sa pag-sign up sa LTMS portal mo. Once you are logged in sa LTMS portal, may mga makita kang plates or options, i-click mo lang yung violations. Pag-click mo nun, makita mo na kagad outright kung ano yung violation mo. Ganun lang siya kasimple. Tandaan mga brother, sa LTO violation pa lang yan. Iba pa yung NCAP. Kumbaga, ibang website pa yung pupuntahan mo kapag NCAP naman. Yung NCAP na pag-usapan na natin dati yan, yung No Contact Apprehension Policy. Pagdating naman sa NCAP, in case you're wondering, na-discuss na rin natin to, so hindi ko na masyadong papahabain. Pero ang website ng NCAP, para ma-check mo, this is under MMDA naman mga brother, is mayhulika.mmda.gov.ph. Ang kailangan mo lang i-input dyan is yung plaka mo and, tandaan na, and your MV file number, tsaka mo i-check. Kapag may na-miss ka dyan na numero o letra sa MV file number mo o kaya sa plate number mo, hindi magiging accurate kasi sasabihin lang niya sa'yo, no records found. So isipin mo, wala kang violation pero magiging pa rin pag-input mo. So dapat accurate ang pag-input mo ng plate number at saka ng MV file. Kapag sigurado kang accurate at pinindot mo yung check, at dun mo na makikita kung meron kang NCAP violation or wala. Na-cover na natin yan mga brother in terms of how to check yung mayhulika.mmda.gov at saka kung paano mo ma-check naman yung mga penalties sa LTO. Click nyo na lang yung mga links natin sa end screen o kaya naman yung mga links sa comment section para makita nyo kumbaga in detail kung paano natin pinagawa yan. Pero ngayon, sinasabi ko na as early as now, if ever you receive these text messages claiming that they're from LTO, may link na gustong ipa-click sa'yo tapos may kailangan kang bayaran, wag na. Delete it, drop it, ignore it dahil baka ma-scam ka, baka ma-compromise pa yung mga personal information mo mapunta sa mga masasamang tao. Sana nakatulong tong video na to mga brother. Again, i-share nyo sa mga kamag-anak, kaibigan, at kapamilya, hindi para sa views pero para maiwasan na yung mga kamag-anak at mga kakilala natin, mga mahal natin sa buhay ay maloko pa ng mga tarantong nagpapakalat ng mga scam na ganito. For more motorcycle news, reviews, and tips, be sure to follow lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. Till the next video mga brad. Salute!